bahay na yung main door, although maganda naman po yung magiging problema lang po doon pagka expose siya sa sun and rain. Ano siya, for example, nababasa siya ng ulan, tapos ano siyang dark, tapos meron siyang layan na magda-dark, and then meron yung kung talagang may license. Problema din sa installation ng solar pagka hindi proper yung kabilang ano, pagka nabuo po yan. And then dito meron din po kaming lalagay dito 280, so ibig sabihin po nun low voltage yung, for example, na malakas sa kuryente yung sasabay, biglang master po to, sa master bedroom panel board na to mga boss, pinapasadya ko pa po yan. Kaya huwag niyo pong tiperin ang kuryente, isa sa wag dapat kailangan talagang magandang klase tulad yan. Sunog na yung kuryente o nagliliyab na, design para sa mga ilaw kadalasan nilalagay dyan. Merong plano na style and field ng mga professional. And tapos nabalak nila para installa ng tiles itong setback dito. Nilalagay din po kami ng security grill. Alas na rin tayo. Sana naman. Hindi ka man Good morning mga boss, welcome back po dito sa ating channel. So for today's video, Tarlac project po tayo. Paalis pa lang ako. Let's go. Ayan mga boss, nandito na tayo. Dito po sa Tarlac project. So itong project na to, na rin po finishing. Ano na rin, maayos-ayos na rin every week. Turn right toward Tarlac, Victoria Road, then turn left onto Tarlac, Victoria Road. Malaki po yung kanyang improvement or progress. Ayan mga boss, nandito na tayo. Si Master Jojo. Ayos ka lang. Yung mga dito, mga tropa na naka-sign po dito sa Tarlac. Taga ano po sila? Taga Nueva Ecija, Gimba. Ito yung main door. Ang ganda dito sa main door nila mga boss, maganda po yung orientation niya, yung location niya. Hindi po siya exposed sa sun and rain. Ayan, naka-cover siya rito. Hindi tulad ng mga ibang bahay na yung main door, although maganda naman po yung yung location ng main door na morning sun. So ang magiging problema lang po doon pagka expose siya sa sun and rain, lalo na kung yung gagamiting main door is kahoy. Ang nagiging problema madalas yung kanyang pinto nagkaka-damage, nagkaka-crack kasi expose sa araw tsaka ulan tulad yan, tulad ito. Ayan, ito kasi mga main door mga boss, hindi naman po solid talagang buo na walang dugtong. May dugtong po yan tulad ito, dugtong yan, dugtong din to. Pagka siya, for example, nababasa siya ng ulan tapos maaarawan siya, so may posibilidad na itong mga dugtong na to magiging parang uumbok yung niya, pinaguhit niya dito. So itong kanila maganda yung orientation niya o yung location. Ito pala yung main door. Ayan yung main door. Ayan po yung kulay na gusto rin ni owner. Pinulayan po namin to. Meron siyang dark tapos meron siyang light. Hindi po pare-parehas yung kulay ng wood. Pero ganito po yan dati. Ganito yung tsura niya, natural. So meron kong parte na kinulayan na magda-dark, and then meron siyang light. Tapos ito, ang finish nito pala hindi po siya gloss, siya, matte yung finish niya. Ito, varnish matte color. May main door. Tapos ito yung kanyang living. Ang ganda na.
Next week, may lagay na rin po yung mga bintana para makapag-finish na rin kami sa interior, sa loob. Ayan. Tapos na rin to. Baka bukas ma-finish na rin yan. And then yung mga bintana, ayan, pwede na nga ilagay para makapag-finish na tayo sa loob. Tapos ito, in-order ko na yung materials po nito. Itong countertop, itong kitchen. Ayan, quartz po yung ilalagay namin dito. Tapos yung kanyang backsplash is iba, yung backsplash niya. Ayan, tapos cabinet. Ayan, nag-ocular din pala yung mag-install na solar dito. Meron pa mag-install na solar dito. Kausap ko rin kanina. Ayan, shoutout sa ano bang brand to? Ano ba yung kanilang company? Ayan, tinan ko yung binigyan niyang calling card. Shoutout kay Sir. Ay, nakalimutan ko lang tanong yung pangalan niya. Asan na yun? Ayan, si Sir Richard. Ayan, Richard Sadsad, Chief Operating Officer ng Sun Powered Solar Panel Installation Services. Ito, legit po ito na nag-install din na solar tulad ni Paring Gian na legit din. Although magkaibigan po sila. Ayan, what ako incident installer dito at saka si Gian na nag-install sa Lubao, isa kaibigan din ni Richard. Ayan. So magkakilala po sila. So dito sa Tarlac, ayan, si Richard Sadsad, siya po yung mag-install dito. Sun Powered Solar Panel ang kanilang company. Pagka nagpapa-install kayo ng solar, dapat po humanap kayo ng legit, yung pong talagang may license para po sa proper installation. Iwas sa aberya or din yung minsan yung mga nag-install is nag-aaral lang, hindi sila ganun ka-qualified sa installation. So yun yung magiging problema din sa installation ng solar pagka hindi proper yung kanilang pag-install. Wala mga safety features, di tulad ng mga legit, talagang alam na nila ang kadalasang problema ng solar. So yan, ganda na oh. Lalo na pagka nabuo po yan. And then dito, meron din po kaming lalagay dito. Siguro pabalik natin next week. Nandyan na yan, yung dito. Nandyan na rin materials para niya, naasikaso ko na. Dito po lalagay yung kanilang battery tsaka yung inverter. Ang watts pala na ilalagay dito is 12 watts. Tulad ng binabala ko sa farm na 12 watts din. 2 batteries yata. Tapos more or less mga 20 to 24 panel ang ilalagay sa roof. Yan. Dito sa area pala low voltage. Tulad niya mga boss, mapapansin nyo yung mga ilaw nagbi-blink. Ayun o, nagbi-blink siya. Low voltage ang kuryente rito, ang supply ng Tarelco. Ibig sabihin mababa po yung voltahe na pumapasok dito sa bahay. Nagda-down siya ng 150 volts to 180. So ibig sabihin po nun, low voltage yung kanyang supply pagka ganun. Suruin nyo yung inyong kuryente sa bahay pagka nagbe-blink na ganun, mga boss, low voltage ang supply nyo. Lalo na pagka may, for example, na malakas sa kuryente yung sasabay, biglang kukurap yung mga ilaw. Yan po yung low voltage. So kailangan nyo nang mag-upgrade ng transformer ng inyong electric provider. Hindi na kaya ng transformer na naka-install. Ito yung CR. Master po ito, master bedroom. Tapos ito, yung kanilang console. Yan, dito yung TV. Yan, dito yung headboard. Ay, aircon. Ay, nakaabang na rin yan. Sa pagka daw nakompleto na ito, pwede nang i-install yung mga aircon din dahil medyo malinis-linis na. Yan o. Ganda na. Ito pa yung console dito sa may sa may family area to. Sa pinipinturan ni boss yan. Cabinet sa vanity. Sunat ilaw.
Dito tayo sa kwarto pala. Dito, di pa natin napasok. Ay, ito yung pinaka-hallway niya. Pagandaan dito sa layout niya, kahit na may bisita ron, for example, dito yung mga room, so hindi po visible yung lalabas-pasok dito sa mga room, sa mga bisita. Tago po siya. So may privacy yung mga nakakwarto rito. Ay, ito yung isang kwarto. Diba? So, ito yung mga window, in-install na lang po yan. This week, may-install na rin yan. Ay, ito. Pero may mga kulang pa po yung mga window. CR. Ito yung common, hiwala yung vanity niya sa water closet and then sa shower area. May vanity, tapos may siyang face mirror dito na may ilaw, tapos meron siyang soft touch. And then ito yung isang kwarto rin. Ayan. High ceiling, mataas po yung isame sa ordinary. Idea lang yung pong header na yun sa 2.4 meters. 2.4 meters or 8 feet. So halos nasa 4 feet pa yun. So more or less nasa 12 feet po yung ceiling nito. 12 feet. Ang standard halos nasa ano na po yan, nasa 10 feet. 10 feet to 9 feet lang yung standard na ceiling. 2.8 or 2.9 or 3 meters yung 10 feet. So ito, mataas siya ng at least mga 2 feet. Mataas po yung ceiling niya. Ayan. Yung standard na height, standard finish, ang height po ng mga window tsaka yung mga doors is 2.1 or 7 feet. Biruin nyo kung titingnan yan, bababa pa siya ng kung 7 feet 1 foot. Ayan, gandun. So yun po yung standard. So yan, oversize po yan. Ayan, 8 feet yan. Tapos yan ganyan. So medyo maano siya, hindi siya magandang tingnan kung high ceiling siya tapos yung mga bintana mababa. So kadalasan po sa ginagawa namin, yung height is nasa 2.4 meters na yung pinaka-header. Ganon din sa mga pintuan. Level po yan, kung mapansin nyo. Ayan, level. 8 feet din po yan. Yan po tayo sumusunod sa header ng pinto. Ayan. Tapos dito sa area na to, na pwede maglagay ng closet, cabinet dyan. Gray frame. Ayan, gray po yan. Tapos 900 series ang mga ginamit namin dito. Ganong klase, tapos yung kanyang glass. Gray din. Ayan, gray. Gray po yung tawag dito. Dark gray. Ayan po siya pagka nakasara. Maluwanag din po naman po. Tapos ito siya pagka bukas. Nakasara. Ayan siya. Tapos sa labas, hindi siya ganun ka-aninag. Hindi mo na-aninag yung nasa loob. Ayan siya. Sarado. Meron pa pong screen to. For your information or FYI. May screen pa to. Ayan na mga boss. Okay na rin itong aming panel board. Ayan. Puro na po yan. Mga branded na circuit breaker. Schneider. Ito na po yung awesome breaker ngayon na inalalagay natin. Tapos yung kanyang pinaka main na Schneider branded. Tapos itong mga panel board na ito mga boss, pinapasadya ko pa po yan. Wala po kayo mabibili ng ganito sa mga ordinaryong hardware. Ayan. Binibili ko pala to kung gusto nyo ganito panel board. So pumasyal kayo sa RB Ramos sa may Mexico Lagundi. Ayan. Saka yung mga breaker, din po, meron din pong ganyan. So kung nagpapagawa kayo ng bahay, huwag niyo pong tipirin ang kuryente. Isa sa huwag dapat tipirin. Napaka-importante po ng kuryente sa bahay. Yan din po yung magiging cost ng sunog. If ever na huwag naman sana mangyari pagka nagka-problem yung inyong electrical. Kailangan talagang magandang klase tulad yan. Mga Schneider brand. Ito kasi mga Schneider or MCB kung tawagin. Ano po ito? Sensitive to. Konting spark lang sa linya. Tapos pagka nag-overload, magti-trip po siya. Titrip. Pagka nag-trip naman po yan, pwede niyong ibalik. For example, nakabukas siya. Pagka may spark na nangyari sa linya niya, for example ito sa ilaw, merong spark na nangyari, automatic magti-trip yan. Papatayin na niya yung supply. So hindi na siya
hindi na siya masusunog pa. Hindi katulad ng ibang breaker na nasusunog na yung kuryente o nagliliyab na, hindi pa namamatay yung breaker, kung saan meron pa rin siyang kuryenteng dumadaloy. Kaya yun din po yung nagiging cause madalas sa mga sunog sa bahay. Yan, di tulad nitong mga circuit breaker na nilagay natin, syempre meron ding ano yan, meron ding load na naka-design para sa mga ilaw. Kadalasan nilalagay dyan is 16 amperes or 15 amperes. Yan, sa mga outlet 30, 20 conforme sa load niya. Nasa plano ko yan. Dapat pagka nagpagawa din kayo, ano siya, talagang merong plano na styled and sealed ng mga professional tulad ng mga architect and engineer. Nandun din po yung details niyan, yung mga load. Ayan. Yes. For example, itong mga to 32, tapos meron tayong 20, 16. Yan yung pinaka-main. Yung pinaka-main is 125 amperes. Ano, 125 po ito. Malaki po yan. Hindi katulad ng iba. Maliliit lang yung nalalagay nila. Yan. Talagang quality. So dito lalagay yung mga box. Tsaka ay mga box battery. Tapos meron pinapa-add si Richard na 400 by 300 na box dito. So ipapa-chipping na lang natin to habang hindi pa tayo nakaka-finish. Ayan, dito sa exterior, itong naiiwan na to, waterproofing po yan. So hindi na po pipinturan to dahil meron pong cladding na ilalagay dito. So mahuli na po yun. Meron pa kasing design dito na ilalagay po namin, and then yung pang bubong dito. Hindi po kasi kayo makagawa pa dyan dahil yan pa yung ginagamit nating stockpile. Tulad yan, meron tayong graba dyan, buhangin. Ongoing kasi yung pagbabakod pala dun sa likod. And tapos ito na po yung final color dito sa labas. Ayan, nagkukulay na sila. Ayan yung kulay niya, medyo ano siya, parang gray, tinge of gray yata to. Ay, tinge, ano pa kasi kulay yun, yung napili nila owner. Ayan na. Tapos yung canopy, iba rin yung kulay niya. Ayan, tinge of gray ang kulay niya. So may design dito. Ayan, design po dito. Tapos ongoing po yung pagbabakot nila sa likod. Silipin lang natin. And tapos nabalak din nila para install ng tiles itong setback. Yung setback niya. Dati po yung bakod nito, mababa lang, halos hanggang dito lang. Tapos maano pa, marupok. Umuuga ngayon, yan, tibay na. Nilagyan po natin siya ng additional column. And then beam. Tapos yung tinaasan natin. Tapos dito maglalagay din po kami ng security grills pa yan. Hindi na namin tinaasan para yung hangin meron pang flow, mapasok pa sa bahay. Pangit naman po kasi kung mataas na yung pader, hindi na po mapasok yung hangin. So ayan, yan po yung bakod. So continue na yan hanggang doon, mataas na. Yun po yung ongoing pang ginagawa dito, kaya medyo may mga buhangin tsaka graba pa dun sa may labas. Ayan, yung perimeter na to, sa owner pa to. Tapos para tambakan nila po ito. Baka natanggal na rin yung barracks dito, tatambakan po yan. Rami-rami ding tambak yung kakailangan dito. Yung tambak nito hanggang doon sa may step na yon. So papatagin po yan. Tapos kapagawa din sila ng ano dito, ng rest house dito sa likod. Tapos magbabawas ng mga halaman. Medyo marami po yung halaman nilang magbabawas kami. Tulad ng mga mangga. Yung mangga isa, dalawa, tatlo. So magbabawas kami siguro. Magtitira lang kami ng isa. Tapos itong santol, medyo malaki din yung santol. Ay, bunga pala. Baka tignan natin kung patanggal nila to. Yung santol. Ay, mataas na. Yung back perimeter. Ayun lang po yung existing dati. So ngayon, tinaasin po namin. Para secure din yung property. May Isabela. Mga boss, after lunch. So alis na rin tayo. Saan naman tayo? Sa Gapan project po tayo. Pauwi.
Ayan, nandito na tayo. 1 oras at kalahati ang biyahe po natin. Ayan, ongoing pa rin yung pong pagtatambak nila, backpeeling. Wala kasi yung doon sa may likuran, pinatambak na rin po namin dahil hindi na makakapasok yung mga truck dito pagka na-close na yung bahay. Bumaon po yung isang truck, tapos hinihila nitong isa, bumaon din yung isa. Ayan na, medyo mataas-taas na po yung natatambakan dito. Tumama na sa pader. Ayaw na ata magdam. Ba? Dami na kalokong pa. Bugyang mila ko yung makina, no? Kalokong. Oh. Wala na yung Kada araw may simula, may plano sa kamay. Lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Rexlab Construction, to ang aming daan. Bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, to'y pangarap na buo. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat mga boss, ilan yung ano ngayon kapares? Yung ano, yung natambak nila? Dito sa kabila o Hindi, lahat na na-deliver 13. 13. Yung 13, tapos pumasok dito 4. Ayun na, 4 na po yan. Kailangan na po kasing ano, kinausap po rin yung may-ari. Yun nga rin ang inaalala ko. Pagka po sinarahan namin to, for example, nag-beam na kami dito, nag-wall na. So wala nang dadaanan yung tambak dito, napakalalim pa naman ito. So ayan, nagana naman kami. Yun, nag-agree naman sila na patambak na po natin tong likuran. Dahil nga po pagka, yun nga, wala nang dadaanan yung truck habang naka-open pa to. Ayan, naka-open to. So ipapatabo na namin to. Ayan, medyo malalim po ito. Yung kasing elevation nito mga boss, dito sa likod na to, halos ano lang po siya. Meron itong area na to, ano po kasi to, lanay yata to kung di ako nagkakamali. So 1 step down lang siya sa lanay. Elevated ng, kung di ako nagkakamali, mga 10 inches o 10 inches, 10 cm lanay step. Yun din, dito lang step na, wala na po siyang step na mataas. Doon na po kasi siya makaka-step doon sa area na yun. Ayan, tapos mataas na po yung tambak dito. Di tulad doon sa ano, doon sa harapan. Doon hanggang doon sa may garage, alos ano lang po, mataas lang po ng 0.35 cm yung ano niya, elevation niya doon sa gilid doon.
So doon mababa lang po doon hanggang dito, tapos step. Yan. Tapos dito garahe, magkakarampa lang siya doon. And then magkakarampa din siya dito, paakyat. Paakyat dito maganyan. So yun po yung design ito. Kaya yun, kailangan talagang matambakan na to para hindi mahirapan yung magtatambak dito sa likod. Yan. Kailangan makapasok na. So ito, mahuhuli muna namin to. Papatambakan ko muna para hindi na lumaki yung gastos na may-ari. Kung talagang patatambakan po niya to na walang dadaanan, malaki po yung gagastos niya. Kung doon tatambak yung yung tabon or yung lupa, so malaking gagastos niya sa labor papasok dito. So habang naka-open pa ay papaano na namin, papatambak na po namin. So bibilangin na lang po namin kung ilang truck yung papasok diyan. Ayan, para masabi ko rin po sa kanila. Yun po lang nagpapagawa rito mga boss. Wala po sila Ate Sylvia tsaka si Kuya Clark. Ayan, wala po sila dito sa Pilipinas. Ayan na po siya. Halos nag-ano na po sila, flint beam na. So yun na po yung elevation niya, yung beam, tapos sa flooring. Ang balak ko sana dito mga boss, mauuna muna yung flooring. Ayan, for example yan pinatambakan ko na po yan. Pinatambakan ko every 2 layer ng CHB. Sabi ko sa kanila i-compact. Ayan, compact po yan. Tapos tambak ulit, compact, tambak, compact. Hindi ko po pinapaminsan o pinapabigla. Kasi pagka binigla natin, for example, tinambakan natin siya ng ganyan, tapos ko-compact natin, hindi po mako-compact mabuti yung ilalim. Ano lang po yun, as it is lang siya. Kasi hindi na siya maano ng compactor. Hindi katulad niyan. Ayan, every 2 layer o 3 layer ng CHB, it's compact. So mako-compact na mabuti yung ilalim niyan. Lalo na't yung backfill nito napakataas. Ayan. Ayan na yung flint. Ito partition lang po yan. Ito mga partition. At least yung partition natin nakaano talaga. Meron na siyang foundation sa natural grade or sa natural ground. Ayan. Tapos sa taas, ayan na. Yung continue lang po sa taas yan. Ayan. Yan din yung ating mga mga column yan. Ayan, yung mga foundation po yan hanggang dun sa natural ground. So, malalim po yung pundasyon nito. Ayan. Ang bala ko sana dito, yun nga, flooring tapos bago umangat. So tingnan natin kung wala naman masyadong gagawin po. For example yan, nakabuhos na, so pwede na mag wall. Kailangan po kasing patambakan yun dun. Kung hindi, talagang malaki po yung gagastusin ng may-ari dahil malalim. Kagandahan mga boss, yung pong tambak dito na nabibili namin is magandang klase, base core. Ayan, meron siyang bato-bato na hindi maputik. Ayan, tapos itong dito mga boss, compact na po ito dahil sa dinadaanan ng truck. Maliban na lang sa gilid, papakompak na lang natin mabuti yan. Ayan, dito, ayan, dinadaanan ng truck. So makakompak na po yan. Tapos itong sa may harapan, mahuhuli na to. Mahuhuli na natin. Flint beam. Ayan mga boss, okay na. Bukas naman. Yung alas 5 na. Hindi may birthday. Masya na yung birth certificate. Doon! Alam mo yung ID mo, ID. Baka naman nagbe-birthday ka lang. ID. Facebook. Oo. Oh, painumin mo sila. Painumin mo sila na. Hindi ka man nagpapansit eh. Sino pa yung isa? No budget boss, no budget. Oh, happy birthday. Birthday po nila. Boss, ako may 8 pa. Ikaw, kailan? May 8. Ala ko November 1. Ha? Oo, magmerenda bukas, may budget na eh. Ay, oo. Kahit ano man lang, pansit. Tatlong araw, boss, libre merenda.
Oh, si Ron bukas. Siya na buo yung sa isang bukas. Eh, gusto nila mag-birthday din. Ah, Okay na mga boss. So ayun mga boss, dito ko natatapusin yung ating vlog for today. Ito po si Kapares Builders. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po, God bless. Ingat.